Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and sci-fi movie na pinamagatang The Chronicles of Riddick na ipinalabas noong 2004. Nagsisimula ang pelikula sa isang galaxy army na kilala bilang Chronicles of Riddick, ang mga Necromonger, na nagsasagawa ng walang humpay na krusada sa kalawakan, hinahanap ang kanilang ipinapangakong lupain, ang Underverse, isang madilim at mahiwagang bagong daigdig. Ang kanilang pinuno, ang Lord Marshall, ay nagbalik mula sa Underverse na may napakalakas na kapangyarihan, pinangungunahan ang kanyang hukbo upang sirain at sakupin ang mga mundo, na nag-iiwan ng kaguluhan saan man sila magtungo. Sa UV System Planet 6, hinahabol si Riddick ng mga mersenaryong pinamumunuan ni Toomes. Gamit ang kanyang husay sa kadiliman, inakit ni Riddick ang mga tauhan ni Toomes papasok sa isang kuweba at isa-isang pinuksa ang mga ito. Nang mapabagsak ang mga kalaban, nabihag niya si Toomes at inusisa kung sino ang nag-utos sa kanya. Ibinunyag ni Toomes na siya'y inupahan ng palihim ng isang tao sa planet Hell-Ion Prime. Pinatawad siya ni Riddick ngunit itinapon palabas ng ship, saka nagtakda ng landas papunta sa Hell-Ion Prime. Habang naglalakbay, nagmuni-muni si Riddick tungkol sa kanyang nakaraan, inaalala ang pagtataksil ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan, kabilang ang isang banal na lalaking iniligtas niya noon. Samantala, sa tiwangwang na planetang Crematoria, pinilit ng mga mersenaryo na ipasok ang isang palaban na babae sa isang kulungan na gawa sa bakal. Sa kabila ng kanyang paglaban, naipasok siya at napasigaw sa galit, habang napapalibutan ng mga ungol ng nakakulong na halimaw sa paligid. Sa kanyang paglalakbay, nakaranas si Riddick ng isang nakabibiglang bisyon ng isang babae na nagsabi sa kanya na malapit na niyang maalala ang mga pangyayari sa Furia. Nagising siya bigla nang tumunog ang alarma ng kanyang ship. Isa pang sasakyang pangkalawakan ang nag-utos na sumama siya para sa seguridad na inspeksyon, ngunit tumanggi si Riddick na kipaglaban, at matagumpay na nakatakas. Sa Hell-Ion Prime, naglalakad si Imam sa mga lansangan, dama ang tumitinding takot ng mga tao habang kumakalat ang balita ng nalalapit na pagsalakay ng Necromonger, isang babala ng paparating na panganib. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nadatnan niyang naghihintay si Riddick. May pagdududa, inakusahan siya ni Riddick na nagtaksil sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kinaroroonan sa mga mersenaryo. Ipinaliwanag ni Imam na ginawa niya iyon upang maprotektahan ang kanyang pamilya at makapaghanda sa tiyak na pagsalakay ng Necromonger. Tumigil ang galit ni Riddick nang mapansin niya ang anak ni Imam na si Zeza, na humahanga sa kanya matapos marinig ang mga kwento ng kanyang kabayanihan. Gayunman, mabilis na kinuha siya ng kanyang ina na si Lajen. Hiningi ni Riddick na malaman kung sino ang naglagay ng malaking pabuya sa kanyang ulo. Ibinahagi ni Imam ang kanyang pangamba tungkol sa lumalalang kalagayan ng universo at nagbabala na maaaring bumagsak na rin ang Hell-Ion Prime. Ngunit si Riddick, na walang pakialam sa problema ng kalawakan, ay binaliwala ang kanyang babala. Maya-maya, dumating ang mga nakatalukbong na nilalang, kasama si Arion, isang kasapi ng lahing elemental. Inamin ni Arion na siya ang nagplano ng pabuya upang mahikayat si Riddick na lumaban laban sa mga Necromonger. Ikinuwento ni Imam ang kasaysayan ni Arion kung paanong pinatay ang lahat ng mga sanggol na lalaking Furian, na pinaniniwala ang may kaugnayan kay Riddick. Tinanong nila si Riddick tungkol sa kanyang pinagmulan, ngunit naputol ang interogasyon nang biglang pumatok ng malakas ang mga sundalo sa pinto, hinahanap siya. Nakiusap si Imam kay Riddick na tumulong lumaban sa mga mananakop, ngunit tumanggi si Riddick, ayaw niyang makialam pa. Habang naghahanda si Riddick na umalis, inakusahan siya ni Imam na muli na namang iniiwan ang isang batang babae sa kanyang kapalaran. Sumalakay ang mga gwardya at nadatnan si Riddick na nakatalikod. Bago pa sila makakilos, pinatay ni Riddick ang mga kandila, na nagdulot ng lubos na kadiliman sa silid. Nagpaputok ng walang patutunguhan ang mga gwardya, ngunit madaling natalo ni Riddick ang mga ito. Nang tumakas ang isa sa takot, malamig na tinanong ni Riddick ang tungkol sa batang babae. Ipinaliwanag ni Imam na si Jack, na itinuring si Riddick na parang nakatatandang kapatid, ay matagal siyang hinanap ngunit sa huli ay nakulong sa Crematoria. Binalaan ni Imam na si Jack ay galit at nadarama ang pagtataksil dahil iniwan siya ni Riddick. Walang pakialam si Riddick at sinabi kay Imam na mas mabuting lumayo na lang ang lahat sa kanya, saka siya umalis. Pagkaraan, sinalakay ng mga Necromonger ang Hell-Ion Prime at nagsimula ng malawakang pagkawasak. Pinanood ni Riddick ang pagkasira habang si Imam, ang kanyang pamilya, at ang iba pang mamamayan ay nagsitakas upang mailigtas ang kanilang mga sarili.
Sinubukan ng mga sundalong Hell-Ayon na ipagtanggol ang lugar ngunit nilamon sila ng mas maraming puwersa ng Necromonger. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ni Imam ang kanyang pamilya na magtago habang siya ay maghanap ng ligtas na daan, tinatawag sila upang sumunod. Ngunit natagpuan niya ang daan na hinaharangan ng mga Necromonger. Sinubukan niyang dumaan sa gitna ng labanan ngunit iniligtas siya ni Ridak na mabilis siyang hinihila sa kaligtasan. Sa labanan, isang sundalong Necromonger ang bumagsak ngunit pinakawalan nito ang isang nakamamatay na light orb na pumupuksa ng lahat sa paligid nito. Matapos ang insidente, inalok ni Ridak na tulungan si Imam at ang kanyang pamilya na makatakas palabas ng planeta, ngunit iginiit ni Imam na dalhin sila sa isang kanlungan. Inihatid sila ni Ridak sa kaligtasan ngunit nagtago siya nang ang mga Necromonger ay naghanap ng mga nakaligtas gamit ang mga heat scanner. Upang mailigtas ang kanyang pamilya, lumikha ng pang-akit si Imam at inilihis ang atensyon ng mga Necromonger. Hinabol siya ni Orgon, isang nakakatakot na mandirigma. Nang maipit, buong tapang na hinarap ni Imam ang kanyang kapalaran, idineklara ang kanyang pananampalataya sa kabilang buhay. Samantala, hinanap ni Ridak si Imam at nakita ang kanyang kwintas sa isang plaza ng dugo. Sinundan niya ang bakas at natuklasan ang walang buhay na katawan ni Imam, basag at duguan. Labis ang kanyang pagdadalamati habang pinulot ang kwintas at nanumpang maghihiganti laban sa mga may sala. Kinabukasan matapos ang pananakop, nagmarcha si Lord Marshal sa Hell-Ayon Prime, sabik na palawakin ang kanyang hukbo sa pamamagitan ng pagbabagong loob sa mga nakaligtas tungo sa pagiging Necromonger. Pinanood ni Commander Vako ang tagpo habang ang kanyang asawa na si Dame Vako ay nagalak sa pagbagsak ng planeta. Pinagalitan siya ni Vako dahil sa kanyang lantad na kasiyahan, pinaalalahanan siya sa kanyang lugar sa kanilang mga tao. Ngunit hindi natinag si Dame at matapang na sinabi na ang kanyang lugar ay nasa tabi niya. Sa harap ng mga nakaligtas na Hell-Ayon, humakbang ang Purifier at idineklara na ang mga tao sa buong universo ay isang pagkakamali na walang gabay, na nais ituwid ng mga Necromonger. Inalok niya sila ng pagkakataong magbalik loob at tanggapin ang Underverse, isang ipinangakong paraiso. Biglang dumating si Orgon, sugatan at may nakatarak na espada sa kanyang likod. Itinuro ni Lord Marshal ang kanyang napakalaking hukbo, ipinaliwanag na dati rin silang tulad ng mga nakaligtas ngunit nakatagpo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabalik loob. Nang tumanggi ang karamihan, ibinahagi ng Purifier ang sarili niyang kwento ng pagtanggi at kalaunan ay pagbabalik loob, hinihimok silang lumuhad para sa paglilinis. Isang lalaking mapangahas ang humakbang pasulong at idineklara na ang universo ay puno ng iba't ibang relihiyon at hindi maaaring ipilit ang pananampalataya. Bilang tugon, ipinakita ni Lord Marshal ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng kaluluwa ng lalaki. Dahil sa takot sa ipinakita, nagsimulang lumuhad ang karamihan. Ngunit nanatiling nakatayo si Ridak at ipinahayag ang kanyang sarili. Inutusan siya ni Vako na lumuhad, ngunit tumanggi si Ridak at hiniling na labanan niya si Orgon, ang taong pumatay kay Imam. Pumayag si Vako, at buong kumpiyansa na hinarap ni Orgon si Ridak. Mabilis at mabangis ang labanan. Ginamit ni Ridak ang espada na nakabaon pa rin sa likod ni Orgon upang patayin siya. Namangha si Lord Marshal sa husay ni Ridak at lumapit upang ibigay sa kanya ang parehong espada bilang tanda. Pagkatapos, inutusan niyang dalhin si Ridak sa mga quasi-dead, mga kalahating patay na telepath na tutukoy sa kanyang tunay na kalikasan. Mapang-akit na nagboluntaryo si Dame Vako na siya ang gagabay sa kanya. Sa Necropolis, dinala ni Dame si Ridak sa gitnang silid bago siya iwanang mag-isa. Lumabas ang mga quasi-dead mula sa kanilang mga silid at sinaliksik ang mga alaala ni Ridak na tuklasan ang kanyang koneksyon kay Jack, Arion, at Imam. Kinumpirma na siya ay isang Furian, kasapi ng lahing nais lipulin ni Lord Marshal. Idineklara siyang banta, iniutos ni Lord Marshal na patayin si Ridak. Madaling nakatakas si Ridak ngunit panandalian lamang ang kanyang kalayaan. Siya ay nahuli ni Natoms at ng kanyang grupo, na natunton siya gamit ang locator sa ninakaw niyang ship. Sa loob ng spaceship ni Tooms, nag-isip ang mersenaryo kung sino ang magbabayad ng pinakamataas para kay Ridak. Sadyang minanipyalin ni Ridak si Tooms upang piliin ang crematoria prison, tinutukso siya ng pangako ng malaking kabayaran. Samantala, sa loob ng Necromonger Armada, lumapit si Vako kay Lord Marshal na may tensyonado na anyo ngunit bigla siyang natigilan nang humarap sa kanya ang Lord Marshal. Iniulat ni Vako ang tungkol sa bakas ni Ridak ngunit kino-question niya ang pangangailangan ng paggamit ng isang ship na pandigma para lamang habulin ang isang tao.
Sa kabila ng kanyang pagtutol, iniutos pa rin ni Lord Marshall na ipagpatuloy ito. Sa pribadong usapan, ipinahihiwatag ni Dame Vaco na kalahating mandirigma lamang si Lord Marshall kumpara kay Vaco, at palihim na hinihikayat siyang kunin ang pamumuno. Sinampal siya ni Vaco, ipinaalala na nakikita ng Lord Marshall ang lahat. Ngunit nagbago ng taktika si Dame, tinutukso siya habang ibinubulong na karapat-dapat siyang maupo sa trono. Sa harap ng trono, pinanood nila habang tinatanong ni Lord Marshall si Aerion, hinihingi ang lokasyon ni Ridak. Napansin ni Vaco na bihag si Aerion, ngunit itinuro ni Dame na hindi siya tinatrato na parang bilanggo. Hinimok niya si Vaco na sumunod sa mga utos habang siya naman ang mag-iimbestiga kung bakit malaking banta si Ridak kay Lord Marshall. Samantala, bumagsak ang ship ni Tom sa isang kuwebe sa krematoria, dala ang nakagapos na si Ridak papunta sa piitan. Tinukso siya ni Tooms habang pinapatay ni Ridak ang isa sa kanyang tauhan, sabay sabing isa na lang ang kahati niya sa gantimpala. Paglapag nila, sinalubong sila ng warden ngunit binigyan si Tooms ng bawas na bayad, sabay babala na si Ridak ay delikado. Habang itinutulak si Ridak papasok sa piitan, mabilis niyang napapalaya ang sarili at pinasuko ang isang manggagawa. Isa pang preso ang sumubok na umatake ngunit pinigilan ng isang babaeng may hawak na tanikala. Inalis ni Ridak ang kanyang goggles upang harapin siya ngunit pinutol ito ni Gov, isang makapangyarihang preso na nagturo ng kaibahan ng respeto at pagtataksil sa buhay sa piitan. Nang tanungin kung sino siya, simpleng sagot ni Ridak na dumaraan lamang siya. Hinahanap ni Ridak ang babae ngunit inatake siya nito. Pagkatapos niya itong talunin, nakilala niya ito bilang si Jack, ngunit itinanggi ng babae at sinabing patay na si Jack at ipinakilala ang sarili bilang si Kira. Sinugitan niya si Ridak gamit ang kutsilyo na nakatago sa kanyang bibig at tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa mga rehas. Samantala, sa ship ng Necromonger, nilapitan ni Purifier si Vaco at iminungkahing maaaring isang pagsubok ng pananampalataya ang kanilang misyon. Nagalit si Vaco sa pahiwatig at inakusahan ang Purifier ng pagdududa sa kanyang katapatan. Payapang itinanggi ito ng Purifier, sabay pahaging ng mas malalim na dahilan ng kanyang presensya. Balik sa armada, tinatanong ni Dame si Aerion tungkol sa pinagmulan ni Ridak. Ibinunyag ni Aerion ang isang prophecy na nagsasaad ng pagbagsak ng isang makapangyarihang mandirigma sa kamay ng isang lalaking Ferian. Sinabi ni Dame na ang mandirigma ay si Lord Marshall at si Ridak ang nakatakdang magpabagsak sa kanya. Hinikayat niya si Vaco na patayin si Ridak upang patunayan ang kanyang katapatan at makuha ang pagkakataon na magsimula ng isang pag-aaklas. Hindi nila alam na narinig ng Purifier ang kanilang plano. Sa krematoria, pinalaya ng mga gwardya ang mga umuungol na halimaw sa loob ng piitan. Binalaan ni Gov si Ridak na huwag makipagtitigan sa kanila. Nagsipagtakbuhan ang mga bilanggo, naghanap ng ligtas na silungan sa likod ng mga bakal na rehas. Ang mga hindi nakapagtago ay mabilis na inatake at pinaslang. Habang nagkakagulo, magaling na nakaiwas si Kira sa umataking halimaw, ipinapakita ang kanyang liksi. Nang may halimaw na lumabas mula sa likod ng talon, sinuway ni Ridak ang babala, at sa halip na umatras, tumitig siya sa nilalang. Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Gov si Ridak na kalmadong hinahaplos ang halimaw na parabang alaga ito, dahilan upang igalang siya ng iba pang mga bilanggo. Samantala, nasamsam ng mga gwardya si Kira at siniyasat kung may nakatagong sandata. Ngunit naging bastos ang isa sa kanila, na humipo ng hindi nararapat. Matindi ang paglaban ni Kira, subalit siya'y mabilis na natalo. Nilapitan ni Ridak ang mga gwardya, ngunit hindi siya pinansin at inakalang walang banta. Nang umatake ang isang gwardya, napatay ito ni Ridak nang walang kahirap-hirap gamit lamang ang isang tasa. Nagmamadaling tumakbo palayo ang iba pang gwardya, natakot sa kanyang nakamamatay na kakayahan. Pagkatapos, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Kira at Ridak. Inamin ni Kira na hinanap niya ang mga mersenaryo upang matutunan ang kanilang paraan, ngunit sa huli ay naging alipin siya. Ipinaalala ni Ridak na sinabi niya kay Kira na manatili sa Mecca upang maprotektahan siya, ngunit pinili nitong lumakad sa sariling landas. Ipinagtanggol ni Kira ang kanyang ginawa, iginiit na wala siyang ibang mapupuntahan. Nadismaya si Ridak at naglakad palayo. Maya-maya, binuksan ng mga gwardya ang silid ng bilangguan upang makapasok ang sariwang hangin, bagay na agad nakakuha ng atensyon ni Ridak. Tinanong siya ni Gov kung sino ba talaga siya, ngunit sa halip na sumagot, ibinahagi ni Ridak ang kanyang plano sa pagtakas at inalok si Gov na sumama.
Sa ibabaw ng bilangguan, nakipagkasundo ang warden kay Tooms para tapusin ang bayad kay Rhyddak. Kontento na si Tooms hanggang sa ibinunyag ng warden na papalapit ang isang ship ng Necromonger. Mariing tumutol si Tooms, sinasabing sinadya niyang mawala ang kanilang ship, ngunit inakusahan siya ng warden na ninakaw ang isang bilanggo mula sa Necromongers. Lumala ang pagtatalo hanggang sa magkaroon ng shootout, kaya napilitan si Tooms na tumakas sa pamamagitan ng pagpapadulas sa isang lubid. Nang tumahimik na ang labanan sa itaas, umakyat si Rhyddak sa lubid at nakita ang papalapit na ship ng Necromonger. Sinamantala niya ang pagkakataon, binuksan ang mga kulungan sa ibaba at nagtungo sa labasan, ngunit natagpuan itong nakaharang. Nakaabot si Gob at ang iba pang mga bilanggo, ngunit sinabi ni Rhyddak na naubos na ng mga gwardya ang kanilang kayamanan, tumakas, at isinara ang mga pinto upang walang makasunod. Inamin niyang iyon din ang balak niyang gawin, ngunit nagbago siya ng isip. Bago umalis, ikinulong muna ni Rhyddak si Tooms sa isang cage kasama ng mga halimaw. Pagkatapos, iniangat niya ang plataporma ng mga gwardya patungo sa ibabaw. Nag-aatubili ang mga bilanggo, takot sa nakamamatay na sikat ng araw. Iminungkahi ni Gob na maglakbay sila sa ilalim ng gabi at makarating sa Hangar bago sumikat ang araw upang makatakas sa planeta. Habang papalapit ang mga bilanggo sa batong bundok na mataan ng mga gwardya ang grupo ni Rhyddak na papunta sa Hangar. Ipinuwesto ni Anatoly ang kanyang baril upang barilin sila ngunit natigilan nang mawala sa paningin si Rhyddak. Ilang sandali pa, biglang sinunggaban ni Rhyddak si Anatoly mula sa itaas at mabilis itong pinabagsak. Nagpalitan ng putok ang mga gwardya at ang mga bilanggo, ngunit umatras ang mga gwardya upang magtipon muli. Patuloy na umakyat ang mga bilanggo sa batong bundok. Subalit, habang papalapit sila sa tuktok, sumisikat na ang nakakapasong araw, kaya't napilitan silang magkubli sa likod ng mga bato. Hindi na makasabay si Kira at naiwan siya sa isang sulok na direktang tinatamaan ng araw, mabilis na dumarating ang matinding init. Agad na ginamit ni Rhyddak ang kanyang mala Spider-Man na galaw gamit ang lubid, sinagip si Kira, at ligtas na bumagsak silang dalawa sa anino bago pa sila abutin ng nakapapasong sikat ng araw. Sa huli, narating ng grupo ang tuktok kasabay ng pagdating ng ship ng Necromonger. Naghihintay ang mga Necromonger sa pasukan ng bilangguan, na biglang bumukas at nagpakita ang mga gwardya. Nagsimula ang matinding labanan habang nagpapaputok ang mga gwardya. Biglang sumugod si Rhyddak sa gitna ng labanan at umatake sa mga Necromonger. Sa gitna ng bakbakan, pinaputukan siya ni Vako at napabagsak si Rhyddak. Habang papalapit si Vako upang tapusin siya, biglang sumunggab si Kira at itinulak ito, dahilan upang mawalan ng balanse si Vako at mabitawan ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang babae mula sa pangitain ni Rhyddak at inilapat ang kanyang kamay sa dibdib nito. Ang haplos ay nagbalik ng mga alaala niya tungkol sa Furia at sa pagkawasak. Nabigla si Rhyddak at nagsimulang manginig ang kanyang katawan bago biglang naglabas ng malakas na enerhiya na nagpabagsak sa mga Necromonger sa paligid. Muling bumagsik ang matinding init ng sumisikat na araw habang nakababad sa ere ang ship ng Necromonger. Umatras sina Vako at ang natitirang Necromonger papunta sa kanilang ship. Sa huling sulyap kay Rhyddak, sumama si Kira sa kanila, naniniwalang patay na siya. Nagkamalay muli si Rhyddak nang makaalis na ang ship ng Necromonger. Nilapitan siya ng Purifier at naghatid ng mensahe mula sa Lord Marshal kung lalayo si Rhyddak, hindi na siya hahabulin ng mga Necromonger. Pagkatapos, ibinunyag ng Purifier na iniulat ni Vako na patay na si Rhyddak na nagbibigay ng pagkakataon para makapagsagawa siya ng biglaang pag-atake. Hinawakan ni Rhyddak ang Purifier at pilit na inalam kung nasaan si Kira. Sa halip, inamin ng Purifier na siya rin ay isang Furian at ibinuhos ang kanyang pagsisisi sa mga kasalanan na nagawa niya sa ngalan ng isang pananampalatayang hindi kailanman sa kanya. Samantala, sa Hell-Ion Prime pinuri ng Lord Marshal si Vako para sa kanyang mga nagawa. Pagkaalis ng Lord Marshal, ipinahayag ni Vako ang kanyang panghihinayang sa hindi pagdala ng bangkay ni Rhyddak dahil natatakot siyang baka nakaligtas ito. Pinakalma siya ni Dame, pinaalalahanan siyang kumbinsido na ang Lord Marshal na nagtagumpay siya. Dinalaw ng Lord Marshal si Aerion at tinanong kung maipapatunay niya ang kamatayan ni Rhyddak. Nang masiyahin sa kanyang malabong tugon, siya'y lumayo, hindi napansin ang mahiwagang ngiti nito. Buo ang tiwala sa kanyang kapangyarihan, inutusan ng Lord Marshal ang kanyang hukbo na lisanin ang Hell-Ion Prime.
Sa likod ng visor, kumikislap ang hindi maikakailang mga pilak na mata, buhay si Rhyddak, at ang kanyang misyon ng paghihiganti ay malayo pang matapos. Agad na ibinalita ni Dame kay Vaco na buhay si Rhyddak at nasa loob ng kanilang ship, kasabay ng pagsisi sa kanyang pagkabigo. Nang sinubukan ni Vaco na ipaalam ito sa Lord Marshal, pinigilan siya ni Dame, iminungkahing hayaang si Rhyddak ang lumikha ng pagkakataon para kay Vaco na maagaw ang trono. Ngunit nag-alinlangan si Vaco, dahil ayaw niyang patayin ang kanyang pinuno. Itinuro ni Dame ang takot ng Lord Marshal, tinawag siyang mahina at hindi karapat-dapat na lider. Para sa kapakanan ng mga necromonger, iginiit niyang panahon na para si Vaco ang maging lider. Sa huli, nakumbinsi niya ito na kumilos. Samantala, pinatay ni Rhyddak ang isa sa mga piling tauhan ng Lord Marshal. Kalaunan, ang walang buhay na katawan ng necromonger na iyon ay iniharap sa Lord Marshal, na nagpakita ng pangitain ni Rhyddak bago mamatay. Galit na galit, iniutos ng Lord Marshal sa commander na hulihin si Rhyddak. Habang nagtitipon ang mga necromonger sa throne room, naghanda ang Lord Marshal para sa labanan, hawak ang kanyang sandata, habang ang commander naman ay naghahanap sa ship. Palihim na pumasok si Rhyddak sa silid ng Quasi-Dead at pumuesto malapit sa mga pinto ng throne room. Doon, bigla siyang sumugod papasok, umatake sa Lord Marshal, ngunit nabigo nang makaiwas ito. Inutusan ng Lord Marshal ang kanyang mga gwardya na huwag kumilos at inihayag si Kira, na ngayon naging isang necromonger na may malabong mga mata. Hinimok niya si Rhyddak na tanggapin ang konbersyon, na nangakong makakatakas siya sa kamatayan at aahon sa Underverse. Inulit ni Kira ang mga salita ng Lord Marshal, sinasabing lilinisin ng konbersyon ang kanilang sakit at dadalhin sila sa isang perpektong buhay sa Underverse. Labis na nalilito, tinanong ni Rhyddak kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit naglakad si Kira palayo nang hindi sumasagot. Kinuha ni Rhyddak ang kanyang kutsilyo at inihagis ang kanyang kutsilyo sa Lord Marshal, halos mapatay ito. Tila matagumpay ang atake, at hinikayat ni Dame si Vaco na kumilos, ngunit naghintay lamang si Vaco. Muling bumangon ang Lord Marshal na hindi man lang nasaktan, hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ipinamalas niya ang kanyang astral projection, inaatake si Rhyddak mula sa iba't ibang anggulo, at tuluyang bumagsak siya. Sinubukan niyang bunutin ang kaluluwa ni Rhyddak mula sa kanyang katawan, ngunit tinipon ni Rhyddak ang kanyang lakas at lumaban muli. Sa tindi ng kanyang galit, inatake ng Lord Marshal si Rhyddak gamit ang kanyang sibat, pinipilit na tapusin ang labanan at wakasan siya ng tuluyan. Bago siya makapagpatama ng huling dagok, sinaksak ni Kira ang Lord Marshal mula sa likuran. Sa galit, gumanti ang Lord Marshal at itinapon si Kira sa isang hanay ng mga patalim, na naging sanhi ng kanyang malubhang sugat. Lumapit si Vaco at inutusan siyang patayin si Rhyddak, ngunit hindi niya ito sinunod dahil nais niyang agawin ang trono mula sa Lord Marshal. Habang iwinawasiwas ni Vaco ang kanyang sandata, ginamit ng Lord Marshal ang kanyang astral projection upang makaiwas. Ngunit inasahan na ito ni Rhyddak at sinaksak ang Lord Marshal sa ulo, tinapos ang lahat. Ang palo ni Vaco ay wala nang tinamaan habang bumagsak ang Lord Marshal. Napasigaw si Dame sa matinding pighati habang si Aerion ay nanunood, nakangiti sa kasiyahan. Agad na lumapit si Rhyddak kay Kira, niyakap siya habang inaagaw ang kanyang huling hininga. Nalungkot sa pagkawala ni Kira, bumagsak siya sa trono. Si Vaco at ang natitirang mga necromonger ay lumuhad kay Rhyddak bilang tanda ng pagpapasakop, kinikilala siya bilang kanilang bagong pinuno. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.